Purihin ang Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Nato po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship na muling nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay ang unang Juan, kabanatang 1, talatang 7, na ganito po ang sinasabi. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Purihin ang Diyos na buhay. Ang ating paksa ay pinamagatang kong pagtatapat ng partikular na kasalanan. Praise God. Isipin po ninyo kung sino ang tunay na malalapit ninyong kaibigan. Sila ang mga taong binabahagingan na ninyo tungkol sa buhay ninyo. Marahil, naglahad na rin sila sa inyo noong nakaramdam sila ng kawalan ng pag-asa at nagbabahagi kayo ng mula sa inyong buhay na nakatulong para manatili silang nakalutang pa rin. Para maging ganyang kalapit sa isang tao, kailangan natin maging bukas at totoo tungkol sa mga detalye ng buhay natin. Walang talab ang mga pangkalahatang pahayag natin tungkol sa ating pamilya, buhay may asawa, mga anak o krimen na kinasangkutan natin. Kung hindi natin may pagkakatiwala sa ating mga kaibigan ang mga detalye ng ating buhay, walang magaganap na malalim na at makabuluhang pagkakaibigan. Maaari tayong magsinungaling sa kanila, pero hindi sa huli, dahil dinadaya lamang natin ang ating mga sarili. Ang tunay na kaugnayan sa Diyos, ang mamuhay sa liwanag ng kinaroroonan niya, ay nangangailangan ng pagiging totoo. Kapag pinagtapat natin ang ating kasalanan sa Diyos, hindi maaaring mababaw ang ating paglalahad ng mga kasalanan natin na parang pagpipinta ng bahay gamit ang isang roller. Sa halip, dapat para tayong nagpipintura gamit ang isang manipis na brutsa para sa mga bintana hanggang sa detalye ng ating ginawa. Napakadaling ipagtapat sa Diyos na tayo ay makasalanan at hindi kasing sakit ng pag-amin na tayo'y gumagawa ng matinding at karimari-marim na kasalanan. Hallelujah. Pero kailangan natin gawin ito. Kapag naging handa tayong magpakatotoo sa Diyos, doon lamang tayo maaaring pumasok sa katotohanan at sa kaugnayan sa Kanya na makabuluhan, tunay na mahalaga. Tunay at mahalaga. Maaaring maramdaman natin ang isang tanda lamang ng kahinaan ng ang pagtatapat, subalit hindi ito ganoon. Ang pagtatapat ay isang tanda ng kalakasan. Nagpapahiwatig ito na isang persang mas malaki pa sa ating mga sarili at may mahigpit na hawak sa ating mga puso. Ito ang tunay na hakbang tungkol sa o tungo sa paglakad sa liwanag kasama ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, mga kapatid, ipagtapat mo ang partikular mong kasalanan sa Diyos. Isa-isahin mong ilatag ang lahat ng ito. Magtiwala kang lilinisin Kanya. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama, pakinggan mo ang listahan ng mga kasalanan ko. Linisin mo ako. Gusto kong lumakad sa liwanag na kasama mo. Amen. Praise God. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakipag-isa sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoong Diyos. Have a nice day.